Hello Universe, sa makapangyarihang Diyos na si Yahweh El Shaddai, sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus at sa Banal na Espiritu Santo, binabati ko po ang bawat isa ng isang masaya, pinagpala, mapayapa at masaganang buhay po para sa bawat isa sa atin. This is Febian at nandito po ako muli upang magpahayag ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. At ang magiging topic po natin sa mga pagkakataon na ito ay hindi ka marumi sa harap ng Diyos. Ngunit bago po muna ako magsimula, ako po ay mag-share po ng isang panalangin para sa katagumpayan po ng kapahayagan na kaloob sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah! Welcome Holy Spirit. O Ama naming Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, Diyos na may likha ng langit at lupa. Panginoon, pinupuri, pinapasalamatan po kita, Panginoon, sa mga pagkakataon na ito, na Ikaw ang Diyos na mabuti na hindi nagbabago at hindi nagkukulang sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na siyang aming kinikilala, ang aming amang nasa langit, at kami iyong mga anak na nasa lupa na patuloy na nagpapasakop at lumalapit sa iyo, Panginoon. Sa mga pagkakataon na ito, humihingi po, Panginoon, kami ng awa at habag at lumalapit kami sa mga pagkakataon na ito, O Diyos, para sa kahabagan at sa kapatawaran, Panginoon, na ibibigay mo po sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming karumihan at sa lahat ng aming pagkukulang. Mahabag ka po, O Diyos, sa lahat, Panginoon, ng aming nagawang pagkakasala. Linisin mo kami, Panginoon, ang iyong banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo upang hindi po kami maagaw ng kalaban. At maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan at sa kapatawarang patuloy na ipinagkakaloob mo sa amin, O Diyos. Maraming salamat po sa pahiram na buhay, sa kalakasan, Panginoon, na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa mga pagsubok na patuloy na aming nararanasan, na Ikaw ang Diyos na siya nagbibigay ng solusyon at patuloy na nagbibigay ng katagumpayan sa bawat isa, Panginoon. Sa iyong mga anak na patuloy na lumalapit sa iyo. Salamat po sa biyaya at pagpapala. Salamat, Panginoon, sa pahiram na buhay. Salamat, Panginoon, sa mga nararanasan namin, O Diyos, na mga mabubuting gawa mo sa amin at sa mga kahilingan namin, Panginoon, na patuloy mo pong ipinagtatagumpay at patuloy na ibinibigay sa amin. Pagpalain mo, O Diyos, ang kapahayagan mo ito. Pagpalain mo, Panginoon, na Ikaw po ang Diyos na makita. Itago mo ako, Panginoon, sa iyong likuran. At Ikaw po ang Diyos na siyang magpakilala sa mga tao, Panginoon, na makikinig sa iyong mga buhay na salita. Pahiran mo, Panginoon, ang aking labi ng iyong banal na langis. At Ikaw ang Diyos, Panginoon, na magsalita at mangusap sa puso't isip at kaluluwa ng bawat isa, Panginoon, na manunood at makakapakinig, Panginoon, ng tinig na ito ng iyong abang lingkod. Bigyan mo ako, Panginoon, ng triple portion of anointing, O God. Hallelujah. At patuloy, Panginoon, na maranasan ko po, Panginoon, ang banal na Espiritu, na siya, O Diyos, na gagabay at tutulong, Panginoon, sa maipahayag po, Panginoon, ang iyong mga buhay na salita na mapapakinggan namin at magrema, Panginoon, sa puso, isip at kaluluwa ng bawat isa sa amin ang iyong mga buhay na salita, Panginoon. Hallelujah. Take over, Holy Spirit, and speak up, Jesus, sa mga pagkakataon ito. Pagpalain mo, O Diyos, ang iyong kapahayagan. Ikaw po ang Diyos na maluwalhati at mapupurihan, Panginoon. At ang lahat po na makakapakinig at makakapanood, O Diyos, ay maranasan po ang iyong mayamang pakikisama, Panginoon, sa amin. At ang banal na Espiritu Santo na siyang lumulukot sa bawat isa sa amin. Sa bawat salita, Panginoon, na mamumutawi sa aking labi, ay Ikaw po ang Diyos na mangusap at Ikaw po ang Diyos na magbigay ng bagong buhay sa bawat isa na lumalapit sa iyo. Pagtagumpayin mo, Panginoon, sa mga pagkakataon na ito at sa mga susunod pang sandali ang kapahayagan mo. Ikaw po ang Diyos na dakila na patuloy na maluwalhati at makita ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na siyang maghahari noon, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Amen po. At ang atin pong pag-aaralan ay tungkol sa topic na hindi ka marumi sa harap ng Diyos. Pero ang bawat isa, binabati ko muna po ng isang masaya, masaganang bagong taon sa bawat isa po sa atin. January 3 po ngayon at na-late po ang aking preaching at hindi pa rin naman huli kasi bagong taon na 2026 na po. Pero ang sabi nga po nila sa pag bagong taon daw po ay bagong buhay. Pero ito pong gospel natin ay kukunin po natin ngayon sa Ezekiel 36:25-30. Ang sabi po sa kapahayagan sa Ezekiel 36:25-30, at ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo, at kayo'y magiging malinis sa buo ninyong karumihan at sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan. Lilinisin ko kayo, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa
at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan, at aking bibigyan kayo ng pusong laman, at aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo, at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan, at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. At kayo'y magsisitahan sa lupain na ibinigay ko sa inyong mga magulang, at kayo'y magiging aking bayan, at ako'y magiging inyong Diyos, at lilinisin ko kayo sa lahat ninyong karumihan, at aking patutubuin ang trigo, at aking pararamihin, at hindi na ako magpaparating ng kagutom sa inyo, at aking pararamihin ang bunga ng punong kahoy at ang ani sa bukid, upang huwag na kayong tumanggap pa ng kadustaan ng kagutom sa bansa. Amen po. Amen po ba sa kapahayagan ng Diyos? Halos lahat po ng tao sa buong sangkatauhan ay makasalanan. Wala pong matuwid kahit sino man. Ang lahat po ay nagkakasala. Subalit sabi po ng iba, ang bagong taon daw po ay bagong buhay. At ngunit totoo nga po ba na kung marami tayong pagkain sa hapag sa oras na magpapalit ang taon, ay nakakapagpabago na nga po ba talaga ito ng buhay? Kung marami pong bilog na prutas na itinuturing na swerte daw, ang mga bagong damit, mga regalo at material na bagay sa oras ng pagpalit ng taon. At prosperity bowl na punong-puno po ng pera at mga itlog at mga tsokolate. Ay totoo nga po ba na magbabago na ang lahat sa atin? Yung maglilinis daw po tayo ng bahay, tatanggalin natin lalabahan natin ang lahat ng ating mga labahin, uubusin natin ito bago sumapit ang bagong taon, at magtutuminalon daw po tayo ng 3 beses. Ay totoo nga po ba na ito ang nakakapagpabago ng ating buhay? At sa mga sinasabi po natin na New Year's resolution, ay tunay nga po ba na nagagawa po ba natin ito? Nagagampanan natin yung mga sineset po natin New Year's resolution na nais po natin baguhin. Magbabago na po ba talaga ang buhay natin? Marami pong pinaniniwalaan ang mga tao. Marami pong pamahiin na minana sa mga kanununuan, at may mga kanya-kanya po tayong buhay na tinatahak. Subalit ito nga po bang mga paniniwala natin na sa bagong taon, ang magiging basehan po natin upang magkaroon tayo ng bagong buhay? Ito po ang pagninilayan natin sa kapahayagang kaloob po sa atin ng Panginoon. Sa ating pong Panginoon. Meron po tayong 3 pag-aaralan sa ating pong topic na hindi ka marumi sa harap ng Diyos. Hindi ka marumi, kapatid, sa harap ng Diyos. Ang una po natin na pag-aaralan ay ano ang nakakapaghiwalay sa atin na mga tao sa pag-ibig ng Diyos sa atin? Ano po ba yung nakakapagparumi, nakakapaghiwalay sa atin? Ito po yung ating mga kasalanan. Nakatala po sa Exodo 20:1-17. Nandyan po nakatala ang 10 utos ng ating Panginoon. Ang nakasaad po dito sa Exodo 1-17. At sinalata ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyon o ng kawangis man ang anumang anyong nasa taas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi ng mga napupuot sa akin. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos na walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ang Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan na walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka ng iyong gagawin, ang lahat ng iyong gagawin. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at ang lahat ng nagkaroon, at nagpahinga sa 7 araw. Na ano pat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, at huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Amen. Marami pong nakasaad dito sa Exodo 21-17 na andito po nakalagay yung 10 utos ng Diyos. Subalit, ito po yung mga kasalanan na dapat nating masunod, na wag nating magawa. Ito po yung mga kasalanan na ipinagbabawal ng Panginoon na wag nating magawa.
bilang tao. Pero hindi po maiiwasan sa atin bilang tao na hindi po tayo maging makasalanan kasi tao po tayo at buhay pa. Kahit nga po may kapansanan, hindi po masasabi na wala yung kasalanan kasi kahit halimbawa pipi yan or bulag yan, kung ang kaisipan yan ay marumi at hindi po yan, kahit hindi po yun makapagsalita, ay makasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Kaya nga po pag nananalangin, patawarin Panginoon ako sa isip, sa salita at sa gawa. So ano man po ang katatayuan natin bilang tao, kahit itong 10 utos ng Diyos na nakatala dito sa Exodus ay nagagawa po natin kasi hindi po maiiwasan ng tao ang maging makasalanan. Wala pong matuwid kahit sino man. Pero meron pong dalawang mahalagang utos na isinali na lang po upang buurin ang nais iparating ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ito pong 10 utos ng Diyos na napakahaba na minsan nga po ay hindi naman talaga natin po nasusunod at mapalad po ang mga taong nakakasunod nito, pero hindi po natin masasabi na 100% matuwid po tayo kasi ang tao hanggat nabubuhay ay makasalanan. Pero isinalin po sa dalawang mahalagang utos ang 10 utos na ito ay pinapagawa ng Panginoon. Ito po ay nakasaad sa Mateo 22:37-39. Sabi po sa Mateo 22:37-39, at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunahing utos. At ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen. Dalawang mahalagang utos lang po na ipinapagawa ng Panginoon. Kasi hindi po natin kayang gawin yung mga bagay na makakapagparumi sa atin, yung kasalanan na nakasaad doon sa 10 utos, kung tunay na iniibig po natin ang ating Panginoon. Kaya nga po inilagay siya sa dalawang mahalagang utos para buurin at i-compress po na yun ang pagpukosa natin bilang tao na kailangan po nating ibigin ang ating Panginoon ng buong puso, buong isip at ng ating buong kaluluwa, ng ating buong lakas habang po tayo ay nabubuhay pa, at ibigin po natin ang ating kapwa katulad po ng ating sarili. Paano po ba natin iniibig ang ating sarili? Siyempre, ayaw po nating masaktan. So kung ganun po tayo, na ayaw nating masaktan, kung ano po yung ayaw natin, huwag po nating gawin sa ating kapwa. So dun po na lumalabas yung pag-ibig natin sa ating kapwa na hindi po natin sa kanila kayang gawin yung mga bagay na ayaw nating maranasan. So ito po yung nakakapagpahiwalay sa atin bilang tao, sa ating Panginoon, ang kasalanan. Ang lahat po ng tao ay makasalanan. Wala pong matuwid na mga tao dito sa mundo. Lahat po ay nakakagawa ng pagkakasala. Kahit pa po yung kahit po sabihin na palagi ka nasa simbahan, palagi ka pong nagdadasal, palagi ka pong nandyan nagpapahayag ka man ng salita ng Diyos, ano man ang ginagawa, makasalanan po. Ang tao, makasalanan niya. Dahil hindi po natin kayang pantayan ang kaisipan ng ating Panginoon. At tayo po ay buhay pa, kaya normal na makakagawa at makagawa tayo ng pagkakasala. Subalit, pinangyari po ng Panginoon sa buhay natin na kilalanin natin siya upang sa atin pong pagkakasala ay matuto po tayong lumapit sa Kanya. Sa atin pong mga kasalanan ay kaya daw po tayong linisin ng Panginoon sa ating karumihan. Gawin niya po tayong maputi na nakasaad po sa Isaiah 1:18. Sabi po dito sa Isaiah 1:18, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Amen po ba? Kaya po tayong linisin ng Panginoon sa ating mga karumihan. Kaya pong tanggalin ng Panginoon ang ating mga karumihan sa harapan niya sa pamamagitan po ng kanyang mga buhay na salita, sa pamamagitan po ng paglapit natin sa Kanya. Ito pong ating mga pagkakasala ay ito po yung nagpapahiwalay sa atin sa Panginoon, sa pag-ibig ng Diyos. Kasi minsan po ang tao, parang pag makasalanan ka, ang tingin mo na sa sarili mo, wala ka ng karapatan sa Panginoon na lumapit kasi makasalanan ka. So parang tinitingnan mo yung sarili mo na ang pwede lang lumapit sa Diyos ay yung mga mabubuting tao, ang pwede lang lumapit sa Panginoon, ang tinatanggap lang ng Panginoon ay yung mga marunong manalangin, yung marunong magsimba, yung may maayos na buhay, yung may maayos na pamilya, yung maraming pagkain sa hapag. Yan lang daw ang tinitingnan ng Panginoon. So tayo po na mga taong nagkakasala, katulad ng mga taong nasa worldly o hindi nakakakilala sa Panginoon, yung mga taong lulong sa bisyo at hindi kilala ang ating Diyos na buhay,
iniisip po natin na makasalanan tayo. So, parang wala tayong karapatan sa Panginoon na lumapit. So minsan nga po kapag halimbawa tatanggap po tayo ng banal na komunyon, parang ayokong lumapit, ayokong gawin to, ayokong ano niya kasi makasalanan ako, hindi ako karapat-dapat. Saka na lang, kailan ka pa tatanggap, kapatid, sa Panginoon? Kung palagi sasabihin sa sarili mo, saka na lang, huwag mong tingnan na marumi ang sarili mo kasi hindi ka nga tinitingnan na marumi ng Diyos kahit ano ang pagkakasala mo. Kasalanan na nagpapahiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero may Diyos na nangangako na kaya tayong linisin, gawing maputi sa harapan ng Amang nasa langit sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Nandito nakasaad ang salita ng Panginoon sa Isaiah na kayang gawin ng Panginoon maputi, malinis tayo sa harapan niya sa pamamagitan ng kapangyarihan. Kaya wag po natin tingnan na tayo'y marumi kasi minsan parang nagsa-self-pity po tayo, parang sinisisi natin ang Panginoon, sinusumbat na bakit ganito ang buhay ko, makasalanan ako, wala na akong karapatang magbago, so ilulubog ko na lang yung sarili ko sa ganito kasi makasalanan naman ako. Wag kapatid, hindi ka tinitingnan na masama o marumi ng Panginoon kasi ang Diyos na buhay na siyang tumawag sa bawat isa sa atin o nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin ay ang Diyos na patuloy na nagbibigay ng karapatan at pag-asa na makalapit tayo sa Kanya at magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya kasama ng ating Panginoon sa Kristo kung kikilalanin natin siya. So ang kasalanan po natin na nakakapagparumi sa atin ay ito pong kasalanan na kayang durugin o kayang gawa ng paraan ng Panginoon para po tayo ay maging maayos at para po tayo ay maging masaya. Nabubuhay po ang tao sa kasalanan. Hanggat nabubuhay ka ay makasalanan ka. Subalit merong Diyos na kaya pong magprotekta o kaya pong luminis sa atin. Sasabihin natin, kapag po ba nakilala natin ang Diyos, maayos na tayo. Hindi na tayo makasalanan ka pa rin kapatid hanggat nabubuhay ka kahit pa lumalapit ka sa Diyos. Pero alam mo sa sarili mo na merong sumbat sa puso mo na sa Diyos na pinaglilingkuran mo, tinatapik ka at inaayos ka para hindi ka makagawa ng pagkakasala. Gawin mo lang balanse kapatid ang buhay na ibinigay ng Diyos sa iyo. At huwag mong talikuran kasi ang pinaka-mission ng tao dito sa ibabaw ng lupa ay kilalanin ang ating Panginoon Jesucristo. Wala tayong ibang mission habang nabubuhay tayo. Kilalanin mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo at maglingkod ka, magpurit, magpasalamat ka habang ikaw ay nabubuhay. Kasi kung tayo ay kukunin na ng Panginoon at ipagsusulit po natin sa Panginoon ang ating buhay, magtatanong ang ating Amang nasa langit, ano ang ginawa mo sa ibabaw ng lupa? Pero sabi nga po sa kasulatan ng Panginoon, ang Diyos daw po sa ibabaw ng lupa habang nabubuhay ang tao ay tagapagligtas. Subalit pag ang tao po ay namatay na, ang Diyos ay nagiging hukom. At hindi na po naririnig ng Panginoon ang panalangin ng tao na hindi nakakilala sa Kanya nung siya ay nabubuhay pa. Kaya may pagkakataon po tayong mga tao na kahit makasalanan po ang bawat isa sa atin, ay meron pong Diyos na handang yumakap, handang humawak, handang tumanggap sa bawat isa sa atin sa lahat po ng ating nagawang pagkakasala. Minsan kasi po na iisip natin parang wala tayong karapatan sa kaharian ng Panginoon. Wala tayong karapatan sa buhay na kaloob ng Diyos sa atin. Or wala tayong, kasi puro mga masasakit po ang mga nararanasan natin. Puro mga malulungkot, puro mga nakakaiyak, puro yung parang walang pag-asa, parang nakalubog na tayo sa putik, parang ganun na lang, naiisip natin na ganito na lang ako habang buhay, parang wala na sa akin magbabago. Pero ang totoo kapatid, sa kabila ng ganyan ang nangyayari sa buhay mo, sa kabila ng ganyan ang nararanasan mo, huwag mong ilubog yung sarili mo. Hayaan mo mag-flow yung bawat araw at lumapit ka sa Panginoon, kilalanin mo ang Diyos sa buhay mo na merong tutulong sa iyo para makabangon. Kasi hindi ka tinitingnan na marumi ng Panginoon. Hindi ka tinitingnan na kahit lasinggero ka, addict sa bisyo, or babaero, or mamamatay tao, kung ano-ano pa man, or nagbebenta ng aliw, diyan ka kumukuha ng ikabubuhay, kung ano man ang katatayuan mo kapatid, hindi ka marumi sa Panginoon kasi hindi bumaba ang Diyos dito sa ibabaw ng lupa o nagkatawang tao siya para sa mga matutuwid na tao, para sa mga mababait, para sa mga malilinis ang pagkatao na hindi nakakagawa ito ng pagkakasala. Bumaba ang Panginoon dito at ibinigay ang kanyang bugtong na anak sa bawat isa sa atin upang maging katubusan at kaligtasan sa buhay ng bawat isa sa atin ng ating Panginoon Jesus. So, hindi tayo marumi sa harapan ng Diyos. Hindi tinitingnan ng Panginoon
ang ating mga nagawang pagkakasala, kundi ang puso natin na nais magbago at lumapit sa Kanya at magpasakop at handang tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Yan po yung una natin na pag-aaralan. Sabi po sa ikalawa naman na topic natin, sabi po dito sa ikalawang pag-aaralan natin, ang una po natin ay kasalanan po ang nagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Kasalanan po ang nag-separate sa atin at meron pong Diyos na handang tumanggap kahit ano pa po tayo. Handang yumakap sa atin. Parang pakiramdam mo walang-wala ka nang mapupuntahan, parang wala nang pag-asa yung buhay mo, parang wala nang magaganap sa iyo na maganda. Chapter lang, iba-iba po ang chapter ng buhay ng tao. May nagbabago. Basta kasama mo ang Panginoon, maraming magbabago sa buhay. So yun pong kasalanan natin ay hindi tinitingnan ng Panginoon. Kundi ang tingin po sa atin ng Panginoon ay special po tayo. Kasi tayo ay mga anak niya, tayo ay mga nilikha niya. Kaya special tayo sa ating Panginoon. At alam mo ba, kapatid, na kung gaano ka ka-special sa harap ng Diyos, hindi ka marumi sa harapan ng Panginoon, sa ating Amang nasa langit. Bakit? Kasi po, mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos ang bawat isa sa atin. Nakasaad po yan sa John 3:16. Sabi po dito sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po. Ituloy po natin sa John sa 17. John 3:17. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Nakasaad po dito, malinaw na nakasulat dito sa kapahayagan ng Panginoon na ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak upang maging kaligtasan, katubusan, personal na tagapagligtas sa buhay ng bawat isa sa atin, ang ating Panginoon Jesus. Mahal na mahal po tayo ng ating Amang nasa langit. Kaya baging kanyang bugtong na anak na si Hesukristo ay ibinigay niya po sa atin, na nagpakahirap, nagdusa sa krus ng Kalbaryo para lang po magkaroon tayo ng kaligtasan at maibalik po tayo sa paahan ng ating Panginoon upang patuloy po tayong magpuri at magpasalamat at kilalanin natin ang ating Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, na kayang magbago ng buhay ng tao, kayang linisin ang kasalanan ng bawat isa sa atin kasi ganun tayo kamahal ang ating Diyos. At nais po ng Panginoon na maligtas ang lahat ng nilikha niya. Kasi gusto ng Panginoon na makasama po tayo sa kanyang kaharian, sa kanyang kaluwalhatian, na ang lahat ng anak na nilikha niya ay makasama niya at patuloy na magpuri at magpasalamat sa kanya. Nakilalanin natin ang ating Amang nasa langit. So, ganun tayo ka-espesyal na hindi po tinitingnan ng Diyos ang ating puso. Hindi niya tinitingnan yung mga kasalanan, sobrang mga pagkakasala. Hindi niya po tinitingnan yan. Hindi kanya titingnan kahit gaano ka karumi, kahit saan ka galing, ano yung pinanggalingan mo simula bata ka, na mga kasalanan ka hanggang ngayon na matanda na tayo. Hindi niya yan tinitingnan. Ang tinitingnan ng Panginoon, ano yung puso mo na handang sumunod at maglingkod sa Kanya. Sino ka sa harapan ng Diyos? Kilalanin mo yung sarili mo, kapatid. Huwag ka mag-self-pity, huwag mong tingnan yung sarili mo na hindi ako karapat dapat. Belong ka dyan, kapatid. Karapat dapat ka. Lahat ng tao makasalanan. Huwag mong isipin na ganito lang yung buhay ko. Wala kaming alam niyo po ba mga kapatid kung bakit nagiging ganun ang buhay? Kasi malayo sa presensya ng Panginoon. Hindi tinatanggap ang Diyos, hindi wini-welcome. Pero minsan, kaya nagiging ganun yung mga buhay natin. Kasi hindi natin hinahayaan na ang Diyos ang kumilos sa ating buhay. Kasi nananangan tayo sa sarili nating kagustuhan, nananangan tayo sa sarili nating karunungan at kalakasan na kaya natin lahat. Hindi natin kaya lahat. Kaya nga po, nagkakaroon tayo ng parang anxiety minsan kasi yung mga pagsubok na pinagdadaan natin, sinasarili po natin. Pero ibigay mo yan sa Diyos, kapatid, at ang Diyos ang gaganap sa buhay mo. Ganun tayo ka-special sa Panginoon. Magtitiwala ka lang, maniniwala ka at mananampalataya at lalapitan mo siya. At kikilalanin mo na merong Diyos na kaya kang dipahan sa lahat ng pinagdadaanan mo. Sabi po sa John 14:3, at kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Amen po. Gusto tayong kasama ng ating Panginoon Jesus Cristo.
Gusto niya tayo makasama, makapiling sa kaharian ng ating amang nasa langit. At gustong gusto po ng Panginoon na tayo ay patuloy na lumapit sa Kanya. Patuloy na sumampalataya, patuloy na magtiwala, patuloy na humingi ng tulong sa Kanya kasi yun po ang role ng ating Diyos. At ang role natin bilang tao ay magpuri lang sa Kanya, magpasalamat sa lahat po ng gagawin ng miracle, sa lahat ng gagawin ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay, sa lahat po ng mga biyaya nating matatanggap. Kalooban ng Panginoon na maganapin ang mga bagay na yan sa buhay natin upang kilalanin natin siya at patuloy tayo magpuri at magpasalamat sa Kanya. Dahil ganun po tayo kamahal ng Diyos. Ganun tayo ka-espesyal. Kasi mga anak niya po tayo. Kaya hindi po tinitingnan ng Panginoon kahit gaano ka karumi, kahit gaano ka makasalanan. Kasi tinitingnan ng Panginoon sino ka sa harapan niya, kung handa ka bang sumunod o magpasakop sa Kanya. Handa mo ba siyang tanggapin? Handa mo bang yakapin? O papasukin sa buhay mo ang pag-ibig na ino-offer ng Panginoong Jesucristo para sa iyo? Amen po ba? At ano po ba ang hindi kayang gawin ng Panginoon sa atin? Sa Romans 8:32, sabi po dito sa Romans 8:32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayan ang lahat ng mga bagay? Amen po ba? Napakadakila po ng ginawa ng ating amang nasa langit. Pati ang kanyang bugtong na anak ibinigay sa atin. At ano ba ang hindi niya kayang gawin sa atin kung ang lahat ng bagay ay magagawa niya? Napakapalad po natin kasi kahit anak niya ibinigay niya sa atin para maging kaligtasan, katubusan sa atin. Sino po ang kayang mag-offer ng ganyan na anak para sa Panginoon? Para sa kaluwalhatian po ng Panginoon at para sa katubusan ng buhay ng bawat isa. Ikaw ba, kaya mo bang gawin, kapatid, dyan sa ibang tao na maging katubusan ka ng buhay niya? Na itataya mo ba yung buhay mo para sa Panginoon? Kaya mo bang itaya yung buhay mo para sa maraming tao, para maligtas lang yung maraming tao, para sa humanity? Kaya mo bang gawin yan? Walang kayang gumawa niya kundi ang ating Panginoong Jesucristo lang. Na kaya tayong tulungan, kaya tayong dipahan sa lahat ng ating pinagdadaanan. Sa ating amang nasa langit na hindi nagkait ng kanyang bugtong na anak, ay kaya niyang magawa ang lahat ng bagay sa ating buhay. So, ano ang pagkukulang ng Diyos sa atin? Tayo pong tao ang may pagkukulang. Ganun po ka-special ang tingin sa atin ng ating amang nasa langit. Subalit tayong tao ang lumalayo sa ating Panginoon dahil po sa ating mga pagkakasala. At sa number 3 po, sa ating pong topic, paano po ba magkaroon ng bagong buhay? Bagong taon po ba? Bagong buhay na? Kapag po ba nagsabi tayo, ay, magluluminundag ako, magtatatalon ako ng 3 para tumangkad ako, or maglilinis ako ng bahay, or maglalagay ako ng maraming pera sa prosperity bowl, bagong buhay ka na ba niyan? Maayos na ba ang buhay mo sa bagong taon? Sure ka ba, kapatid, na pag bagong taon at nag-declare ka ng resolution mo, ng New Year's resolution, kaya mo ba talagang gawin? Or baka ningas kugun ka lang, kapatid, na ngayon mo lang ito gagawin? Parang pwede na 1 buwan kasi wala lang makakaalam. Pwede na 2 buwan. Pero hindi mo na itutuloy. Kasi bakit? Ang hirap ng New Year's resolution na ang isiniset up mong declaration mo sa New Year's resolution ay yung minsan pang hindi mo makakaya na parang salita mo lang dahil ningas kugon nga, kapatid. Pero merong bagong buhay sa ating Panginoong Jesucristo. At paano po nagkakaroon ng bagong buhay sa ating Diyos? Ang una po natin gagawin ay kilalanin mo ang amang nasa langit at tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo sa buhay para magkaroon ka ng bagong buhay, kapatid. Kasi wala sa material na bagay ang bagong buhay. Ang bagong buhay ay nasa Panginoong Jesus kung tatanggapin mo siya. Sa John 14:6, sabi po sa John 14:6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Amen po. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, may buhay, may liwanag, may kaligtasan, at merong pag-asa. At ang lahat ng anak, ang lahat ng tao na tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesus ay tatanggapin po ng ating amang nasa langit. Kasi kinikilala natin ang ating Diyos na siya ang hari at tagapagligtas. Pero sa dala tagapagligtas ng buhay ng bawat isa sa atin na nakasaad po dito sa kanyang mga kautusan na magkakaroon po tayo ng bagong buhay sa ating Panginoong Jesus kung siya po ay ating tatanggapin. Papahintulutan natin ang ating Panginoon. Nandyan lang naman ang Panginoon. Hindi naman po tayo iniiwan. Tayo po ang nangiiwan sa Panginoon.
Tayo po ang lumalayo kasi nai-enjoy po natin yung mga makamundong bagay, nai-enjoy po natin yung mga tama naman po na balansehin lang natin ang ating buhay. Hindi naman palaging parang sobrang bait mo na dyan, sobrang linis mo na dyan, sasabi na parang sobrang bait, kukunin ka na ni Lord. Hindi naman po siguro na kukunin ka ni Lord. Parang kailangan mo rin pong balansehin yung buhay mo. Kasi minsan may mission pa tayo, bakit hindi pa tayo kinukuha ng Diyos? Hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Kilalanin po natin ang ating Panginoon. Hindi naman po porque nakilala mo na ang Panginoong Hesukristo, mamamatay ka na, or nagbabasa ka na ng Biblia, ay mamamatay ka, parang nagbabagong buhay na ako, parang sobrang bait ko na, parang sobrang aayusin ko na ang buhay ko, mamamatay na ako, ganun. Parang ganyan po ang mindset ng mga taong lumalapit sa Panginoon. Pero hindi po. Ang tunay na kaligtasan ay nasa ating Panginoong Hesukristo. Ang tunay na pagbabagong buhay ay nasa ating pong Panginoong Hesukristo. Totoo po yan. Kaya ko pong tumayo sa harapan ninyo na ang Diyos na buhay ay kayang magbago. Kaya pong ayusin kahit broken relationship. Kaya pong ayusin kahit family, kahit anong sumpa ay kayang tanggalin ng Panginoong Hesus sa ating buhay sa pamamagitan po ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya pong ayusin kung maniniwala at maninindigan ka sa pananampalataya mo at magtitiwala ka sa Amang nasa langit sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na kaya kang tulungan, dipahan at ayusin ang buhay mo. Marami pong kayang gawin ng Diyos sa atin. Maraming miracles araw-araw. Marami pong mga kababalaghan. Marami pong mga himala, tanda at kababalaghan na nagaganap sa ating buhay araw-araw. Ang kailangan po natin gawin, tanggapin po natin ang ating Diyos. Kasi mararamdaman mo talaga, kapatid, ang malaking pagbabago pag ang Panginoong Hesus ay tinanggap mo, pinapasok mo sa buhay mo. Kasi hindi ka marumi. Hindi ka tinitingnan na marumi ng Diyos. Huwag mong isipin na makasalanan ka, kapatid, na parang wala ka ng karapatan sa kaharian. Meron. Ayusin mo yung buhay mo sa pamamagitan ng pagkilala sa Panginoong Hesus. Kilalanin mo siya, kapatid, kasi aayusin niya ang lahat sa iyo. Kahit sabihin mo, imposible na imposible na walang imposible sa Panginoon, kapatid. Ang lahat ng bagay pag tinawag mo sa Panginoong Hesus ay posible at kayang-kaya niyang baguhin at kaya niyang ayusin ang buhay mo. Kahit pangit, kaya niyang gawing maganda ang buhay mo. Kahit pangit ka, kaya kanyang pagandahin, kaya kanyang pagwapuhin. Kahit sino ka pa, kaya kang linisin ng Diyos sa karumihan mo, kasi ganun tayo kamahal at ka-espesyal sa harapan ng Panginoon. At nagkakaroon po ng bagong buhay sa pagbautismo sa tubig. Magpabautismo po tayo sa tubig. Sa Romans 6:3-4, sabi po sa Romans 6:3-4, o hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo ngay nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Na kung paanong si Kristo ay nabuhay na magmuli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo ay makalalakad sa panibagong buhay. Amen po. Amen. Sa buhay na salita ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, ang siyang gaganap upang magkaroon tayo ng bagong buhay. Aayusin niya po ang lahat sa buhay ng bawat isa sa atin. Totoo yan, kapatid, na kapag kinilala mo ang ating Panginoong Hesus, lahat ay posibleng mangyari. Walang imposible. Huwag mong lagyan ng boundaries ang pananampalataya mo. Tayuan mo yung pananampalataya mo, kapatid, kasi sasamahan ka ng Panginoong Hesus sa buhay mo. Tutulungan ka niya at gaganapan ka niya na siya ang Diyos na magpapakilala sa iyo at hindi ka niya iiwanan. Ang tao iiwanan ka, pero ang Panginoong Hesukristo ay hindi ka iiwanan kahit saan ka man makarating. Hindi, kasama mo siya. Totoo yan. Walang pag-iwan ang Diyos sa atin. Lalo ang Panginoong Hesus na kapag tumawag tayo, nasa oras tayo ng kagipitan. Hindi lang sa kagipitan. Doon ka lang ba, kapatid, tatawag sa oras lang ng kagipitan? Tumawag ka kahit hindi ka nagigipit. Magpasalamat ka naman sa Panginoon. Lalo na yung pag-isip mo pala sa umaga. Magsabi ka na lang kahit, thank you Lord sa buhay na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. At kung matutulog ka naman at pinagtagumpay ka ng Panginoon, magpasalamat ka rin, kapatid. Kasi pinagtagumpay niya ang buong maghapon mo at buhay ka pa at nagigising ka pa. Ganyan po yan, nakakalakad tayo sa katwiran sa harapan ng Panginoon. Kahit nga hindi mga madadasaling, kahit nga po na nasa worldly, kahit nga po na wala sa spiritual o hindi naman pala simba, ay nahahabag ang Diyos at patuloy na pinagpapala pa rin ang mga tao. Tama po ba? Wala pong iniwanan ang Diyos sa bawat isa atin. Lahat po tayo tinutulungan ng Diyos para makabangon, para makatayo, dahil ang ating pong Diyos na pinaglilingkuran at kikilalanin natin sa ating buhay na ang Panginoong Hesus ay tutulungan po tayo makalakad sa katwiran at bibigyan niya ng mga posibleng bagay na hindi po kayang gawin ng tao. Yung mga imposible po, ginagawa ng Panginoon
posible sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya lumalakad po tayong kasama ang Diyos sa buhay natin kapag kilala po natin ang ating Panginoon Jesus. At sa pagbautismo po sa tubig, sa pagtanggap natin sa Panginoon Jesus, naandun po yung paglinis sa atin ng ating Diyos at pagtanggap natin sa Kanya sa pamamagitan po ng pagbautismo sa tubig, may kasamang panalangin at paghingi po ng basbas sa ating Ama nasa langit. At sa Kawikaan 16:3-9 po, nakasaad dito. Sabi po dito sa Kawikaan 16:3-9, iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Ginawa ng Panginoon ang bawat bagay na ukol sa kanyang sariling wakas o pati ng masama na ukol sa kaarawan ng kasamahan. Bawat palalo sa puso mo ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Bagaman maghawakan sa kamay ay walang pagsalang, parurusahan. Sa pamamagitan ng kaawaan at katotohanan ay nalilinis ang kasamaan, at sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. Pagka ang mga lakad ng tao ay nakakapagpalugod sa Panginoon, kanyang tinitiwasay sa kanya, pati ng kanyang mga kaaway. Maigi ang kaunti na may katwiran kaysa malalaking pakinabang na walang kaganapan. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Amen po ba? Ang Diyos po palagi ang nagtuturo sa atin at nagbibigay ng katuwiran sa ating mga nilalakaran. At sa pamamagitan po ng pagkatakot natin sa ating Panginoon ay humihiwalay po tayo sa ating mga pagkakasala kasi kasama natin ng Diyos. Kasi nagkakaroon po tayo ng banal na takot na ibinibigay ng Panginoon sa atin. At sa pag-ukol po natin sa Panginoon ng ating mga gawa, ang kanya pong mga kautusan, mga panukala ay nagaganap. Nagaganap po dito sa ibabaw ng lupa. Kasi nangyayari sa buhay natin, sa pagtanggap natin sa Kanya, na ang lahat ng mga kaloob ng Panginoon ay nagaganap sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil nasusunod po, nasusunod natin mga tao ang gusto ng Panginoon. Kasi gusto ng Panginoon na magkaroon po ng kaligtasan ang bawat isa para makasama po tayo ng ating Panginoon sa Kanyang kaharian. Kasama po na. At ang mga tao po na kumikilala sa Kanya ay pinagpapala po ng ating Ama nasa langit. Ang taong kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo ay patuloy na pinagpapala ng Ama nasa langit. At ang sabi nga po na unahin mo daw po ang pagkilala sa Panginoon. Ang lahat ng bagay ay kayang ibigay niya sa iyo. Hindi lang sa iyo kapatid. Siyempre para sa akin din. Para sa ating lahat. Ito po nakasaad sa Mateo 6:33. Sabi po sa Mateo 6:33, "Datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idarating sa inyo." Amen po. Ang lahat po ng bagay, sa pag-una natin sa ating Panginoon, sa pagkilala natin sa Kanya, ang lahat po ng ating hilingin ay tutuparin niya. Wala pong hindi. Hindi po instant ang prayer ng tao. Walang instant na prayer kapag halimbawa malaki po yung hinihingi natin. Pero merong instant prayer na agad-agad binibigay ng Panginoon kapag po nakikita ng Diyos na talagang kailangan natin. Pero ang lahat po ng bagay ay inaayos, nilalagay ng Panginoon sa kaayusan dahil kontrolado po niya ang lahat ng bagay. So lahat po ng ating mga prayer sa pamamagitan po ng ating pananampalataya at pagtitiwala ay kaya pong tuparin o ganapan o ibigay ng ating Diyos. Wala pong hindi kayang gawin ng Panginoon. Pero huwag po tayong magmadali doon sa mga bagay na hinihingi natin, lalo kung halimbawa malaki po yung pangarap natin. Kapag malaki po ang pangarap mo bilang tao, malaking sakripisyo ang kailangan mong gawin at tayuan sa sarili mo, nakasama mo ang Diyos. Pero lahat ng bagay na yan na hinihingi mo sa Panginoon ay kayang ibigay sa iyo sa tamang panahon, kasi meron pong kanya-kanyang panahon ang lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupa. Sa Ecclesiastes 3:11, sabi po dito sa Ecclesiastes 3:11, "Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niya. Inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso na anupat hindi matalos ng tao ang gawa ng ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas." Wala pong kayang makaunawa sa mga panukala ng Panginoon, sa mga bagay na nais na mangyari ng Panginoon sa ating buhay. Pero ang lahat po ng bagay sa silong ng langit ay kontrolado po ng Panginoon. May kanya-kanya pong takdang panahon na magaganap sa buhay natin. So, pag kinilala po natin ang ating Diyos, pag kinilala po natin, sumunod po tayo sa kanyang mga kautusan, ang lahat naman po ng bagay ay kaya niyang ibigay sa atin.
So hindi po tayo marumi sa Panginoon. Special po tayo sa ating Panginoon. Huwag nating tingnan na marumi tayo sa harapan ng Panginoon. Kasi habang tinitingnan mong marumi ka kapatid sa Panginoon, hindi ka na makakalapit. Aagawin ka ng mundo at ilalayo mo ang sarili mo. Pero ang totoo, mahal tayo ng Diyos. Baguhin natin ang mindset natin. Baguhin natin yung pananaw natin. Bigyan natin yung karapatan natin, yung sarili natin na makatayo tayo na kasama natin ng ating Panginoon. Kasi kanya-kanya pong chapter ang lahat ng bagay sa ating buhay. May kanya-kanyang sitwasyon, may kanya-kanyang takdang panahon sa mga panukala ng Panginoon na kaloob niya sa atin. So, kaya tayo nandito sa ibabaw ng lupa. Mission natin na kilalanin ng ating Panginoon Jesus. Mission natin na papasukin siya, tanggapin sa ating buhay. Ang pag-ibig ng Panginoon, kung hinayaan natin na magbukal sa ating puso, siya naman ang gaganap at tutupad naman sa ating mga kagusto. Kasi tao lang po tayo. Hindi po natin kayang saklawan ang kaloob ng Panginoon sa ating buhay. Hindi natin kayang saklawan kung ano yung gusto ng Panginoon na maganap sa ating buhay. Pero gusto ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. At sa paglapit natin sa Kanya at sa pagkilala natin sa Kanya, sa pagtanggap natin sa Kanya, nagkakaroon po tayo ng matibay na ugnayan at nagkakaroon po tayo na kapag halimbawa nabibigatan po tayo sa ating buhay, mayroon pong tayong Diyos na malalapitan. So kapag ang bigat-bigat na po ng mga pinagdadaan natin, iluhod mo kapatid yung tuhod mo or maupo ka kapatid, mag-pause ka muna, manalangin ka. Kasi ang Panginoong Hesukristo ay patuloy na sasamahan tayo at hindi tayo iiwanan kahit anuman mangyari sa ating buhay. So kapag inuuna po natin ang ating Panginoon, ang lahat ng bagay ay isusunod naman niya sa atin. Minsan, nasa isip mo lang kung ano yung wish mo sa isip mo, nangyayari na. Kasi bakit? Kaloob ng Panginoon na pagpalain ka. Kasi bakit? Kilala mo siya. Siya ang provider. Huwag kang dumikit sa mga tao lang dyan na yung mga makapangyarihan. Doon ka naniniwala sa mga makapangyarihan na pinagpala lang din naman ng Panginoon. Sa mga material na bagay, doon ka dumikit sa nagbibigay o pinagmumulan o pinag-uugatan ng lahat ng bagay, ng lahat ng biyaya dito sa ibabaw ng mundo, dito sa buong sangkatawan. Sino ba yun? Ang ating Creator, ang ating Amang nasa langit. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, wala kang hindi kayang gawin kapatid. Mag-declare ka sa pamamagitan ng pananalangin mo, sa pamamagitan ng pananampalataya mo, kaya mong baguhin ang buhay mo na kasama mo ang Diyos. Kaya kang tulungan ng Panginoon sa pamamagitan lang ng pagkilala mo sa Diyos. Mananalangin ka lang kapatid. Maninindigan ka lang sa pananampalataya mo at hahayaan mo ang pag-ibig ang bumukal sa puso mo. Amen po ba? Ano sabi sa Jeremiah 29:11, napaka-common, ito ang pinakamabenta na pangako ng Panginoon. Tunay naman talaga nagaganap sa ating buhay. Nakalagay sa Jeremiah 29:11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen po. Sa Jeremiah 29:11, sinaad ng Panginoon. Hindi niya hinangad sa atin maging masama ang buhay natin or pabagsakin ang buhay natin or hayaan tayo ng Panginoon na maging gano'n, maging lugmok. Gusto ng Panginoon na mas lumalim ang ating pananampalataya, pagtitiwala sa Kanya. Kasi may magandang plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi gusto ng Panginoon makilala siya sa pamamagitan mo kapatid. Kilalanin ang Diyos or dumakila siya sa buhay mo at ipahayag mo ang buhay na patotoo na ikaw, ginagamit ka ng Panginoon para magpakilala siya sa buhay mo at maging biyaya at pagpapala ka rin para sa ibang tao. Halimbawa, may nangyari sa iyo mabuti or naging maayos ang buhay mo, simula mo sa pagiging mababa mo, simula sa pagiging marumi mo. Kapag nakita ng tao na naging maayos ang buhay mo sa pagsunod mo sa Panginoon, yung taong yun mai-inspire mo. Magkakaroon din ng magkakaroon siya ng pag-asa, magkakaroon ng ningas yung puso niya na sana maranasan ko yun, sana mangyari. So kung ikaw, nakilala mo ang ating Panginoon Jesucristo, maging biyaya at pagpapala ka rin sa ibang tao para ang ibang taong ito ay maakay ng Panginoon sa kabutihan sa pamamagitan ng ginawa niya rin sa buhay mo. Akayin nawa ng Diyos ang mga tao na kumikilala sa Kanya sa pamamagitan ng buhay mo kapatid. Kung ikaw man yan, nanonood at nakikinig ngayon. Hayaan mo ang Diyos ang mag-rule over sa buhay mo, ang Panginoong Hesukristo. At kung gagamitin ang buhay mo, gusto ng Diyos na maging liwanag ka rin, na magiging kang biyaya at pagpapala o extension ng blessing niya para sa ibang tao.
Ayaw mo ba niya kapatid na magagamit ka? Yung buhay mo, na akala mo yung sobrang dumi mong tao, sobrang ang gulo-gulo ng buhay, pero hindi mo alam na yan palang story mo na yan ay dadakila ang Diyos sa buhay mo at kikilalanin ang Panginoon para maging biyaya at pagpapala ka, maging pag-asa ka para sa ibang tao. So wag natin tingnan na napakasama natin o napakarumi natin kasi yung kasamaan, yung karumihan, minsan nandyan sa ganyang sitwasyon, lumalapit ang Panginoon. Or dyan sa ganyang katatayuan mo, dyan ka tatawagin ng Diyos para gamitin niya yung buhay mo para dumakila siya at ang Diyos naman ang tutulong sa iyo para magbago ang buhay mo at dumakila ka sa harapan din ng mga tao. So hayaan natin sa Panginoon ang laban. Huwag nating tingnan kasi special tayo sa Panginoon. Hindi tayo makasalanan. Special tayo sa harapan ng Panginoon. Gusto ng Diyos na maging maayos tayo kasi ganun tayo kamahal ng ating Panginoon Jesucristo. Ganun tayo kamahal ng ating Diyos na buhay. Handa siyang magpakasakit, handa siyang magbigay ng buhay niya o handa siyang maging katubusan sa lahat ng tao para magkaroon ng pagpupuri at pagluwalhati sa ating amang nasa langit. Amen po ba? So, hindi masama ang plano ng Diyos sa atin. Maganda ang plano ng Diyos sa buhay natin. So, kahit nararanasan natin na parang marumi tayo, makamundo ang buhay natin na parang wala ng pag-asa, huwag tayong manghusga. Tao lang ang nanghuhusga sa katao. Hindi tumitingin ang Diyos sa kasalanan ng tao. Tumitingin ang Panginoon sa puso ng bawat isa sa atin. Kung gaano ka magpapasakop, gaano mo kayang tanggapin ang Panginoon natin sa Kristo sa buhay natin. Gaano mo kayang tiisin o makibahagi ka sa pagdurusa at paghihirap ng ating Panginoon. Sandaling panahon lang ng pagtitiis, kapatid, ay bibigyan ka ng ating amang nasa langit ng biyaya at pagpapala at ng buhay na nais. So lilinisin tayo ng Panginoon. Kahit gaano tayo karumi, kaya tayong linisin ng Panginoon sa kaputian sa lahat ng ating mga nagawang pagkakasala. At sa oras na makilala natin at makinig natin ang ating Panginoong Yesus, huwag po tayong humuwalay. Kasi ang ating Diyos na buhay na siyang ating malalapitan ay ang ating Diyos na buhay na patuloy na hindi tayo iiwanan. Ano man po ang ating mga pagdaanan. So, sa Isaiah 55:8-9 po. Sabi po sa Isaiah 55:8-9, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Amen. Hindi natin kayang matarok ang kaisipan ng ating Panginoon. Hindi natin kayang saklawan kung ano ang buhay na gusto niya para sa atin. Kaya huwag po natin tingnan na marumi tayo. Huwag natin tingnan na makasalanan po tayo yung sarili natin. Ang tingnan natin ang gusto nating mangyari sa buhay natin na may mabuting intensyon. Tumingin po tayo sa Panginoon. Tumingin tayo sa nagbigay ng buhay sa atin. Tao lang po ang nanghusga sa atin. Pero ang Diyos, kailanman, hindi ka aayawan, hindi ka iiwanan, hindi ka papabayaan ano man ang pagdadaanan mo sa buhay mo. Naandyan na babaguhin ka niya, aayusin niya ang lahat sa iyo, at ibibigay niya ang desire ng puso mo. At ang mga taong nasa worldly, yung pang mga tao na mga makasalanan, yung mga palain, palabisyo, yung mga lulong sa droga, yung parang hindi na makabangon, yun pong mga mapagtaksil o yung mga parang nakalubog sa kasalanan kasi hindi rin po alam kung anong gagawin. Pero merong Diyos na kaya kang iligtas sa katatayuan mo, kapatid. So ang tingin mo sa sarili mo parang wala ka ng pag-asa, meron pa po. Hindi ka wala sa harapan ng Panginoon. Hinanap ng Panginoon ang tupang nawawala at naliligaw kasi gusto ng Diyos na makasama ka sa pinapastulan niya. Ang ating Panginoong Jesus ay handang tumanggap, yakapin ang bawat isa sa atin at ayusin ang ating buhay. Gawin lang nating balanse ang ating buhay. At tumakad tayo sa katwiran na kasama ang ating Panginoon. Dahil sa oras na makilala at ma-encounter natin ang ating Diyos na buhay at sa oras na kumatok siya at tinanggap natin siya, kaya niyang ayusin ang buhay ng bawat isa sa atin. At wala po sa bagong taon o sa bagong mga damit, sa mga prutas, sa mga masasarap na pagkain, sa mga material na bagay na inihahain mo sa pagsapit ng bagong taon, ang bagong buhay na nais, kundi nasa Panginoong Hesukristo na handang
na handang tumulong sa bawat isa sa atin. At sa pagsuko po natin na may kapakumbabaan, may kababaan ng kalooban, sa pagsuko natin ng ating buhay sa ating Panginoon, at pagtanggap natin ng ating buong puso, isip at kaluluwa sa harapan ng ating Amang nasa langit, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo, ay kaya niya po tayong bigyan ng isang buhay na ganap at kasiyasiya na punong-puno po ng pag-iingat, kaligtasan, kapayapaan, kaayusan, kasaganaan at katagumpayan sa buhay ng bawat isa sa atin. Wala po sa bagong taon, wala sa material na bagay, wala sa jowa o sa asawa, wala sa mga kahit na ano pang nagaganap sa buhay natin, na mga nais natin na hinahangad at chine-chase natin dito sa mundo ang makakapagpabago sa buhay natin, kundi ang katubusan na nagmumula sa ating Panginoon Jesucristo. Lumakad po tayo sa dakilang kahabagan ng ating Amang nasa langit sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo upang maranasan po natin ang makapangyarihang pagsama ng banal na Espiritu Santo sa ating buhay sa pamamagitan po ng ating Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa dakilang kahabagan. Maraming salamat po sa katagumpayan, Panginoon, na kapahayagan mo. Maraming salamat, Panginoon, na patuloy mo po akong minamarapat na maging biyaya at pagpapala, makapagpahayag, Panginoon, ng mga buhay mong salita na ginagamit mo, Panginoon, ng iyong abang lingkod na maging daluyan, Panginoon, ng mga buhay mong salita na makapagpahayag dahil ikaw ang Diyos na mabuti na siyang gumaganap at nagbabago, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng iyong abang lingkod. Maraming salamat, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, ang buhay ng iyong abang lingkod ngayon hanggang sa huling hininga, Panginoon, ng iyong abang lingkod. Hallelujah. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa na nanood at nakinig. Maranasan po nawa nila, Panginoon, ang mainit na pagsama ng makapangyarihan, Panginoon, at punong-puno ng pag-ibig na kapahayagan na siyang humihipo sa puso't isip at kaluluwa ng bawat isa sa amin. Iparanas, Panginoon, sa mga taong ito, Panginoon, ang kapangyarihan mo. Iparanas, Panginoon, nawa ng banal na Espiritu Santo, ang mainit na pagyakap, Panginoon, ng presensya mo, at maranasan, Panginoon, ng bawat isa sa amin na ang Diyos, Panginoon, na siyang tumawag at patuloy na nagmamahal sa amin ay ang Diyos, Panginoon, na handang tumayo at dumipa sa oras, Panginoon, ng aming buhay. Hallelujah. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong abang lingkod. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga nanood. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng may karamdaman, ang lahat, Panginoon, ng mga kabigatan, ang lahat, Panginoon, na nagugulumihanan, ang lahat, Panginoon, na nawawala ng pag-asa. Patuloy, Panginoon, bigyan ng kagalingan sa puso, isip at kaluluwa ang Espiritu, Panginoon, na uuhaw sa iyong mga buhay na salita. Patuloy, Panginoon, na maranasan po ang kapangyarihan mo. Patuloy ka, Panginoon, magbigay, O Diyos, ng kaliwanagan sa aming buhay. At patuloy, Panginoon, na maranasan ang biyaya at pagpapala, ang kalakasan, Panginoon, ang karunungan at kaalaman na kaloob mo sa bawat sa amin, ang kaligtasan, Panginoon, ng aming buhay, ang kapayapaan at ang kaayusan, Panginoon, sa lahat ng bagay sa aming buhay. Ang kagalakan, na tunay na kagalakan na mararanasan namin sa aming buhay, ay patuloy mong iparanas sa amin. Dahil ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na kayang magbago ng buhay ng bawat isa sa amin, at ikaw ang Diyos na tumawag, Panginoon, sa iyong abang lingkod. Kontrolado mo po, Panginoon, ang lahat ng bagay. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon, at ang lahat ng bagay ay kaya mong gawin posible. Magpadala ka, Panginoon, ng maraming himala, tanda at kababalaghan sa aming buhay, at patuloy, Panginoon, na ipahayag mo ang mga buhay mong salita sa kapanahonan ito upang marami, Panginoon, ang maligtas na kaluluwa. Akaya nawa, Panginoon, ng kabutihan mo ang mga taong tumitingi sa pananampalataya ng iyong abang lingkod patungo sa pagsisisi at sa pagbabago, Panginoon, at maranasan po ang presence mo, ang peaceful life, ang kaligtasan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Hallelujah. At magkaroon, O Diyos, ng katugunan sa aming mga kanilang answered prayer na po kami, Panginoon, at inaangkin ko po, O Diyos, na tagumpay at pinagpala mo ang kapahayagan mo. Ikaw po ang Diyos na naluwalhati at mabuting Diyos na patuloy nasasama sa bawat isa. To God be all the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you po. Maraming salamat po. Happy New Year, Universe! Thank you so much po. Happy New Year po!
God bless po sa bawat isa sa atin.